Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, wala na po akong itatanong kung hindi in this light of this very serious and sensitive development. May I move in the interest of fairness? May I move to invite the former President to hear his side on this matter? I raise my case, Mr. Chairman. Yung dinadawid ang dating Pangulong Duterte sa umano'y pagpatay sa 3 convicted Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. Sa ikalawang pagdinig ito ng Quad Committee ng Kamara sa extrajudicial killings, operasyon ng illegal na droga at Philippine offshore and gaming operators. Humarap ang mga person deprived of liberty na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. Yan o. Kanina yan. Yung pinapakita natin ngayon sa ating live stream. At ibinulgar nga na inutusan daw sila para patayin ang 3 Chinese drug lords na sina Chu Qintong alias Tony Lim at si Li Lanyan alias Jackson Lee at Wong Mengping alias Wang Mingping. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang, Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company, Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11 Davao City, at Lieutenant Colonel Regina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1 milyon. Tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narsulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsulis kung sino ang mga tatrabahuin at ipinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chu Qintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Narsulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na likod, bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Narsulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narsulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng
selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami, Excuse me. dito ko na kinausap si Fernando Magdadaro, nakasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm, Impression Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Rasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gate si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan, napuntahan si Portalisa, Major Portalisa. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art SPO4 ng Sulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachets ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magdadaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portalisa at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Portalisa ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat muna kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasak na namin yung 3 Chinese drug lords, ginamit ko ang korta at pagsak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsak. Ang korta at 29 balisong na nagamit na palaksak na binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasakin yung 3 Chinese drug lords kaya pinagsasak niya si Chukintong habang pinagsasak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagkakay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang dugo na katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6 at sinabi niya na, "Anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas." At tinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo, eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa naapilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung dinuguan. Mayroon kang kasing binanggit, na pangalan, yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte
Dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina selda sa IS at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig 1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Narsulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin, Sa sinumpaang salaysay ng dalawa, ginawa nila yung pagpatay ng August 2016 sa mga Chinese national na kanilang pinagsasaksak sa loob po ng Bartolina ng Davao Prison and Penal Farm. Ayon kina Magdadaro at Tan, ang kumausap sa kanila ay mga otoridad na konektado umano sa Duterte administration. Binanggit din ni Tan na may narinig siyang may kausap. Itong si DPPF officer in charge, Superintendent Gerardo Padilla, sa telepono. Nakaboses daw ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi ni Tan, kinumpirma nga ni Padilla na si dating Pangulong Duterte nga ang tumawag sa kanya. Oo, kasi binanggi daw ito doon sa kanyang mga kasama, ayun, kinokongratulate siya. Job well done. ng dating Pangulo. Pinangakuan sila ng tig 1 milyong piso, pero ang kaso ng pagpapalaya sa kanila hindi ito nangyari. Sinabi ng dalawa, ikinasuhan sila ng pagpatay, kaya nananatili silang nakakulong hanggang ngayon. Bagay na nagtulak sa kanila na para tumestigo sa investigasyon. Okay. Nako. Ganon ang nangyari. Well, sa akin, 2016, kakaupo lang to. August eh. Oo. Di ba, Upo partner? Bago pa lang sa sa kanyang pwesto. Okay. Hindi kasi ganito yan mga ayubi, no? Iniisip ko lang, ano ang, isipin natin totoo muna ha. Pero syempre hindi pa natin, ipipresume lang natin na totoo. Pero hindi ibig sabihin na totoo ha. Kasi kailangan talaga to ng pruweba, partner. Alam mo kasi ayoko mangyari yung kamukha nung nangyari kay Senator Leila de Lima. Na ganyan din yung mga kinuha. 'Di ba? Yung mga nakakulong na. Tapos, 'Di ba? Ayoko mangyari yung ganoon. Kasi 'di ba sabi natin dati nung kay Senator Leila de Lima, puro salita lang. Wala mga ibang dokumento. 'Di ba? Ayoko na mangyari ito nang mangyari yung dating panahon ni Senator Leila de Lima. Nasalita lang. Walang ebidensya. Oo. 'Di ba? Oo. 'Di ba? Kasi ayokong isipin ng iba din na baka kaya ganito kasi 'di ba parang lumalabas 'di ba pinapangalandakan ng mga Duterte na yung mga taga-house hindi sila kakampi, 'di ba? Yun nga yung nasa isang kwento niya na yung mga kaibigan niya lumipad na. Na masantalang dati yung house kakampi nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ayoko lang kasi mangyari na baka isipin na kumukuha kayo ng witness at that time, panahon ni Leila de Lima, Senator Leila de Lima, spor bibig. So siguro maliban diyan, 'di ba? Dapat maging credible talaga yung witness nyo. Well, yun ang sinasabi kanina sa interview kay dating partner
Malacanang spokes din si Sal, si Attorney Sal. Sabi pa niya, ito ay isang demolition job sa mga Duterte. Di naman. Huwag naman niya sabihin agad. Yun, demolition Ako nga, job. naghahanap Yun. pa ako ng ebidensya, pero hindi ko na pwedeng sabing demolition job agad yan. Oo, kasi una daw, sino ba itong mga nagsasalita? Okay? Sino ba itong mga tumetestigo ngayon? Killer. Oo. Nandun na. May capacity to kill. Oo. May ano na daw. May kaso na. Oh. Ano na, partner, convicted. Mm. Oo. So, walang mawawala. Teka lang. Oo. Walang mawawala. Ito na naman. Yun ang kanyang opinion at reaksyon ito na naman. sa ginagawang investigasyon ng Quad Committee. Yun ang problema eh. Kaya sabi ko, di ba, ang hirap kasing mambatikos ng kampo ni Pangulong Duterte. Kasi ginawa nyo yan. Mhm. Tapos sasabihin nyo, demolition job. So, yung paano yung ginawa nyo kay Senator Leila de Lima? Demolition job din ba? Mhm. Sino bang kinuha yung mga witnesses dun? Di ba yung mga nakakulong din? Mhm. Na wala ring mawawala. Oo. Di ba? So, it's parang same eh. Kaya sabi ko nga, kaya dapat yung kampo ni Pangulong Duterte, huwag siya magsasalita ng ganun. Kasi bubuelta ulit sa inyo yan. Oo. Kasi ginawa niya, ito nga, at least si Senator Leila de Lima na-prove na hindi guilty. Mhm. Si Pangulong Duterte, di ba, yung ICC, iniiwasan. Oh. So yun. At hindi pa naman napapatunayan, although hindi siya napapatunayan na guilty, pero hindi rin niya napapatunayan na hindi naman niya ginawa. Mhm. Di ba? Although syempre sabi natin, yung innocence muna, di ba? Until proven guilty. Innocent ka until proven guilty. But still, marami na nagtuturo sa'yo, tapos ayaw mo pa rin magsalita. Ang lagi mong panakot, pagka pinuntahan ka dyan at huhulihin ka, magkakamatayan, di ba? Lalaban ka. Hindi mo sinasagot ng diretso yung mga ibinabato sa'yo. Mhm. Di ba? Katulad yan, dapat may reaction ka na. Bakit nauna pa si Atty. Panelo mag-react? May reaction na ba si dating Pangulong Duterte with Wala this? pa, partner. Wala May pa. denial na ba? Wala pa na. Oh. Di ba? Dapat kayo, huwag niyo isipin na demolition job ito. Kasi issue to. Mhm. Di ba? Kung issue to, ito pa. Balik ulit natin. Di ba kapag may binabato sa inyong issue, sabi nyo ha, ito naman, kukunin ko lang naman yung salita ni dating Pangulong Duterte, sa kanila VP Sara, sa kanila Atty. Harry Roque. Diba, kapag may binabato sa inyong issue, patunayan nyo, parang ito di ba yung KPBBM? Diba? O magpa-test ka na. Mhm. O ito, dapat kumibo rin kayo. Kasi pag di kayo kumibo, ibig sabihin, guilty na kayo. Mhm. Mababalik at mababalik sa inyo yan eh. Ako nga, bilang lawyer, sabi ko, at neutral sa issue na to, kahit nadinig ko na yan, ngayon, napanood natin yan, madami siyang tinuro, marami siyang binanggit na pangalan, pero iba pa rin kasi yung, alam mo, may physical evidence, concrete evidence, hindi lang puro salita. So, ano ba ang mapapatunayan yung dalawa na to? Na talaga si Pangulong Duterte yung tumawag dun kay Mhm. si kanino yun? Kay Padilla. Hindi naman nila nakita. Mm. Oo. Hindi nila nakita. Basta narinig lang doon nila. May kausap. Mm. Etong sino to? Si Fernando. Wait, anong pangalan niya? Si Magdadaro. Oo. Diba? Oo. Na may kausap itong si Officer in Charge, Superintendent Gerardo Padilla. Mm. At ang feeling niya, ang kausap si dating Pangulo. Okay. So, ito na lang tayo gumawi. Ako naman neutral dito. Ayoko naman porkit sabihin nila, lagi mong binabati ko si Pangulong Duterte. Tapos lahat na lang na issue. We have to be critical. Diba? Ang sa akin ganito. Sabi ko nga, hanggat hindi ko nakikita may concrete evidence. Siguro kasi wala pa nagkukross. Well, anyway, kanina parang tinest siya ni Congressman Dan Fernandez. Mm-mm. Diba? Kasi may pinakita siya ng mga picture. Yung isa talaga, hindi yun kasama. Kumbaga para sa police lineup, pinakita siyang picture. Sabi niya, ay hindi po ito. Sabi niya, nakita ko na yung credibility mo. Kasi totoo yung sinabi niya, hindi to kasama, hindi niya kilala. Hindi ka talaga siya kasama sa issue. Na ipinaligay lang niya yung picture. So sabi niya, naniniwala ako sa iyo kasi tinetest ko lang yung credibility mo. 'Di ba?
Now, ang sa akin kasi ganito. O, maliban dyan, ang tanong natin, o sige, itong dalawang to, killer, may kaso, umasa na isang manok, bawat ulo, so 1 million. Umasa. Total, wala mawawala. The kill, Mm-mm. may 1 million pa. 'Di ba? Ang tanong lang natin, anong purpose nila na patayin? Correct. Yung Yun tatlong din- Chinese. Oo, yun din ang nasa isip ko, partner eh. Ba't kailangan, partner tsugiin Yes. yung tatlong Chinese Mm. na nandun naman sa loob, nakakulong Nasa loob. na. Although, ito ay mga convicted drug lords. Pero hindi naman lahat ng convicted. Kapatay na lang mag-pistol. Oo. Gusto rin naman niya maging malaya. Oo. At ang kwento pa, partner, sabi nga nila, mahihirapan niyang gawin to kasi yung tatlo sa ibang selda, Mhm. parang may harang. Mhm. Nasa Pero- Bartolina nga daw eh. Oo. So, ang tanong natin, bakit sila nabigyan ng access doon sa tatlo na Chinese at gawin yung dapat gawin kung hindi rin naman ginawa nitong sila Padilla or sino mang officer dito? Mhm. Di ba? Mm-mm. Pag ikaw, inaalagaan niyo yung mga ito lang sa totoo lang ito pag inaalagaan niyo yung mga detainee, Mm-mm. di ba? Yung nakakulong. Hindi naman mangyayari yan kung hindi niyo talaga babalakin. Di ba? Tapos sabi niya may dumisgrasya, ganyan. Total, wala naman mawawala sa'yo, nakakulong ka na. Oh, may 1 million ka pa. Pwedeng madaling gawin Pero yun talagang talaga. pinasukan ba talaga nila? Nung nangyari ito, nung 2016, doon ba nangyari mismo sa loob ng selda kung saan nakakulong itong Yun ang Chinese kwento. Kasi drug lords? ipinasok sila doon sa loob kung At saan doon nandoon nila yung Chinese. pinagsasaksak itong Oo. mga ano. So, paano sila makakapasok doon kung hindi Oo. naman talaga Oo. pinlano? O kung walang bas-bas. Saka, Oo. diba? Walang bas. Kasi kung Oo. nakaano nga sila, nakahiwalay na selda. Mm-mm. Oo. So, ang tanong natin, una, ano ba ang inyong intensyon to do that? Mhm. Pangalawa, napangakuan kayo, pero hindi daw binigay. Mhm. Siguro maliit lang yung porsyento na bigay kasi yumaman yung kumontrata sa kanila. Oo. O, syempre, may galit. 'Di ba? And at the same time, tingin ko, pangatlo, since wala na sa power si Pangulong Duterte, hindi na sila takot magsalita. Isa pa yan. 'Di ba? Pwede yun. So, ang tanong natin, bakit ito ipapatsugi? Itong Chinese. Mhm. Pwedeng itong dahilan, di ba? Syempre, nadidinig lang natin sila eh. Kung totoo, quote and quote, na ibinibintang kay dating Pangulong Duterte, yung mga sa ganyang klaseng trade, illegal trade, di ba? Drug trade. Pwede bang dahilan dito dahil nahuli to, kailangan ng matsugi para hindi makapagsalita? Mhm. Pwedeng ganon. Diba? Kasi parang ganon ito yung kwento mga ka-UB. Paki-correct ako kung mali ako Kasi ang kwento dati ni Colonel Asierto, di ba na-raid nga nila yung isang Shabu Lab Mhm. sa China tuloy, sa Davao City mismo city Mhm. year 2004. So may mga nahuli dun. May mga nahuli na Chinese, Taiwanese, ganon. At ang utos daw doon sa Las Cañas yata to kwento ni Las Cañas. Kailangan mawala yun sa eksena. Kasi makakapagsalita. Itong tatlo na. Hindi ko alam Oo. kung ito. Oo. Hindi ko alam kung ito. Basta, Yung mga hindi nahuling ko- Chinese. Oo. Well, 2016 dito. 2004 pa yun, partner Mm-mm. 2004 meron na huli na Shabulat. So, wala pa sa Mukhang pwesto. hindi ito yun. At saka wala pa sa pwesto si dating. Oo. Pangulo. Kasi 2004. Pero at that time, Oo. mayor na siya. Oo. Siya yung mayor dun. Kaya nga kung iisipin mo, sige, isipin lang natin na malalim. Sabi nila malinis yung Davao Mhm. Diba? Pero hindi natin alam kung gaano ba siya kalinis. Kung sa likod niyan, madumi. Kasi sa akin, pag inisip mo, 2004, ito rin naman sabi ni Colonel Colonel Asierto. Sa Davao City mismo nila nahuli yung Shabs Laboratory. Diba? Bakit hindi mo alam? Since ilang taong ka bang naging mayor dun? Diba?
Bago mag 2004 na huli, siya pa rin yung mayor. Meron siyang 3-year term yun eh. Mm-mm. Oh, after that, siya pa rin yung mayor. So, ba't hindi mo ito nalaman? So, yun lang. Diba? Pwede mong pag i-connect-connect. Totoo ba na may kinalaman si dating Pangulong Duterte sa ganyang klaseng Mm-mm. trade? Oo. Oh. So, with this, ang nag-iisip lang ako, okay, paniwalaan ko ba kayo o hindi? Siyempre, mas gusto ko, mas concrete yung evidence. Pero unang kong tanong, anong dahilan nyo para sila? Mm-mm. Chugi. Naitanong, parang hindi naman ata naitanong yan kanina, partner, sa hearing. Kung bakit? Kung bakit. No, kasi nga, Oo. ang dahilan, ay, Hindi, yung sinasabi lang nila... Inutos. Oo, inutos sila. Ah. Oo. asa may pera. Oo. Binigyan sila ng 1 milyon. Hindi nga daw natupad di lahat eh. Kasi parang 3 yun eh. Di Oo. dapat 3 million. Oo. Mm. Pero, yun lang ang sagot nila. Yun yun. Oo. Eh kasi lang, kaya isipin natin, nakakulong na kayo dyan. Oo. Wala namang atraso sa inyo itong 3 Chinese. Oo. Bakit nyo itutsugiin? Diba? Bakit kayo nagkaroon ng access doon sa lugar ng 3 Chinese kung walang nag-lead sa inyo? Mhm. At definitely, sino mag-lead sa inyo? Eh di yung may position. O ngayon, sige, doon na tayo sa may position na yung nag-utos partner. Oo. Kaya sabi natin, hindi yan magkakaroon ng access doon sa lugar para tsugiin itong 3 Chinese kung hindi i-guide ito eh. O halimbawa, ginaid na nung may kapangyarihan, otoridad. Ano naman ang dahilan ng otoridad para papatayon? Diba? Mhm. So, doon ka pupunta eh. Sino nag-utos? So, lumalabas, itinuturo nga, nadinig daw niya, si dating Pangulong Duterte, kausap, pero, minsan mag-iisip ka mga kayubi eh. Makikipag-usap ba itong taong to? Naka-speakerphone ba yun? Oo. Baka hindi naman ka-speakerphone, paano mo madidinig? Mhm. Alis ikaw mismo kinausap. Good job. Magdadaro. Good job, Tan. Hindi. Kung Mm. halimbawa, totoo, partner. Oh, halimbawa na, totoo tayo. Sinasabi nitong dalawa na Mm. ang narinig nila ay boses ni Pangulong Duterte. Punto, tumbok boses talaga. Oo. At siyang nag-utos na para tigok itong 3. Di ba dati pa sinasabi ng dating Pangulo na kung sila ay involved sa illegal drugs, papatayin niya. Yun na naman ang kanyang... Kasi kung maraming nalalaman, Oo. yun lang yun Oo. Yun yung point nun. Diba? Kung sinasabi nga ni Senator Galit siya Trillanes, galit siya sa madaling salita kung bakit... kasi yun- nahuli. Ha? Siyempre nahuli. Mhm. O ngayon, pwede ka yung sinasabi ko, yung kanyang Alin? parating binabanggit na galit siya doon sa mga involved sa illegal drugs. Kasi at nga. papatayin niya ang mga to. Oh. Kaya nga, siguro nung nandun na sa kakulo, sa tingin niya, hindi lang yung dapat na gagawin sa mga ito. ang tanong ko, Oo. presidente ka, Oo. nahuli na nakakulong, Oo. patsugi mo, Oo. di hayaan mo yung hostisya ang mag-decide dyan. Tama ba yun? Oo. Kahit sabihin mo na galit siya dyan, 3 Chinese na Oo. nahuli, di umano ha? Oo. Di hayaan mong gumulong yung hostisya. Kung talaga makukulong yan, makukulong yan. Oo. Ipakita mo lang doon pakita mo sa prosecutor, pakita mo sa mga police na magte-testify, pakita mo sa judge na totoo ka. Mhm. Kumbaga, heads will roll. Oo. Pag ito nakakawala, dahil mahina ang pag-testify nyo, kayo madadali sa akin. Dapat ganon. Oo. Diba? Hayaan mo, kasi Gumulong ang hustisya. life Hindi ang- imprisonment Oo. naman yan eh. Oo. Life imprisonment yan. Wala, yun lang ang ko din, ang ano ko rito. Ang nakikita ko, di ba? Kasi dati pa naman, yun ang naririnig natin sa dating Pangulo na sa mga galit siya sa mga taong involved sa illegal drugs. Sabi at gusto nga, niyang ipapatay lahat ng mga yon. Kaya, well, ang sabi nga, di ba? Kasi gusto niya ipakita. Sabi ko na sinabi ni Senator Trillanes it's a fake. It's a prank. Kumbaga, joke yun sa kanya kasi kailangan niyang manatili na may monopolya daw sa drug trade. Oo. Yun yung. Kaya kailangan lahat ng mga hindi ayon, mawala. Mhm. Di ba? Tapos, ang mangyayari pa nito,
Di ba? Kung maniniwala tayo kay Sir Las Cañas, kay Mr. Oo. Las Cañas, yun nga daw, kasi sa kakasyerto, na yun, mga Chinese na nahuli doon noong 2004, gustong patsugi. So, hindi ko na alam yung storya kung natsugi Pero yun inuutos. Kasi bakit magsasalita? Kung dati niyang kadilyon, halimbawa lang kung dati niyang kadilyon, at hindi alam Michael Yang ang dating yan, na talaga to the max, ipagtatanggol. Kung hindi ganun ang level nun, at pwede magsalita, pwede mangyari yan. Diba? Kasi para, yung patay, di na pwede magsalita yun eh. Diba? Yun. No. So, ito may nagsabi nga dito si Espinosa nga doon, napatay din sa jail. Nakakulong na. Diba? Minsan kasi, kapag nasa jail na, ayan sabi ni Rizalina Nicolas. Tama. Si Espinosa nga, ganun din ang nangyari. At yung iba pang mga, di ba, nasa kulungan na, sino pa ba yung dati? Kasama ba yun ni Espinosa? Basta may mga nakulong na rin dati. At ganun din ang nangyari. Napatay sa kulungan. Tapos ito pa yung chismis ako naman wala akong dito mga kayubi. May chismis na yung ibang mga pulis noon ang talagang tina-target nila yung dati nila mga assets. Yung mga assets nila na alam naman talaga nilang naglalako kasi asset nila. Kumaga, meron silang diyan. Meron silang kita diyan. Since asset siya, naghigpit di umano, kailangan matsugi yung mga pulis na ganyan. Yung mga assets nila ang tinutsugi nila para hindi makapagsalita. Merong ganong chismis na dumarating sa tenga ko. Kasi syempre humahawak tayo ng mga, sabi ko nga humahawak tayo sa case ng ganito mga drugs cases Diba? Kaya yun, kaya kung meron ditong magpapatsugi talaga at wala namang interest itong taong mga magpapatay. So, tignan nyo, ano muna yung dahilan mo? Aakit ka ngayon. O ikaw nag-utos, anong dahilan mo? Pero itong si Superintendent Gerardo Padilla ba, naimbitahan nila sa hearing? Sino? Yung binabanggit Padilla? ng dalawa, Parang di ko nakita kanina. Kaya ba? nga Kasi medyo maiksi lang yung hearing sa IJK O dapat imbitahin din nila. Ay dapat. Oo. Saka yung Garma na ngayon daw ay nasa PAGCOR. Oo. Tama, di ba? Nasa PAGCOR. Ito nga, sa akin lang tingin ko dapat busisiin talaga ni Pangulong Duterte yung mga na-assign at na-appoint niya. Tingin ko yung mga dating na-appoint from the time ni dating Pangulong Duterte, medyo amoy-amoyin niya. Kasi baka mga iba Trojan horse. 'Di ba? O kaya hindi na asset para sa administrasyon mo. Tapos nadadamay pa. O di ikaw din masisira niyan, pero ever since pala wala ka pa, ganun na. Mahirap 'yun. Kasiraan mo 'yun. So dapat ngayon pa lang mag-check ka na kasi ito kasi yung balita, mga kayubi, no? Si naman nagsabi nito Si Secretary SOJ Rimulya. Diba? At the time daw na malapit nang umalis si Pangulong Duterte, kumbaga matatapos na yung term, ang dami niya daw pinag-a-appoint sa posisyon. Midnight appointees. Partner. Na ang sabi ni Secretary Rimulya, hindi na nga dapat ginawa kung may paggalang siya kay PBBM. Hayaan paalis na. Paalis ka na Hayaan mo si Pangulo Duterte mag-assign. O di ba? Ito naman hindi ko naman sasabing hindi magandang ugali. Si Carlo Nograles, di ba na-assign yata to? Sa, civil service? Civil service? Paki-check niya. CS. Civil service. Marami daw siya mga in-appoint. Hindi ko naman sasabing hindi qualified si Carlo Nograles. Sinabi ko lang. Na in-appoint bago siya umalis. Diba? Marami daw siya in-appoint na dapat hindi niya. Kaya nga sabi ko, dapat yung mga in-appoint na yun, busisiin niya ngayon. Baka kasi, yung loyalty niyan, nasa iba. Tapos masira ka. Yun. Diba? Sabi ni Arda Grossi, yung mga issue na yan ay mga ingay lang, walang kahinadnan ang investigasyon ng House. Isampanyo na ang kaso sa korte, malaman ng sambayanan ang paggulong ng hustisya. Sabi ni Art Grossi.
Okay naman yun, Art. Oo. Actually, meron na nga eh. Oo. Meron sa ICC, oh. Harapin na lang niya. Oo. Diba? Kung nga, kasi ngayon, wala naman tayo guessing eh. Mhm. Na darating na ang warrant of arrest by September. Hindi pa nga natin alam kung talagang magtutuloy-tuloy ba yung kaso na isinampa sa ICC kasi nag-iimbestiga pa lang sila. Mhm. It can be dismissed outright, di ba? Eh, wala eh. Mhm. Or, isasampa yan, kaya magkakaroon ng warrant of arrest. Wala pa tayo dun eh. Pero syempre, ang nadidig natin para magkakaroon ng warrant, lumalabas tuloy, meron na bang decision? Meron na bang resolution? Oo. Eh, parang wala pa eh. Tingnan na lang natin, di ba? Kasi may mga naririnig din natin na sinasabi, well, again, partner, ito ay may halong politika nga ang ginagawang investigasyon ng Yun nga yung, committee. yun nga yung ayaw Oo. ko sana, Oo. di ba? May halong politika. May mga nagsasabi pa nga, yung partner, kakampi ng dating administrasyon, sino bang nasa likod? Okay. Oo. I mean, sino ba ang namumuno sa mababang kapulungan? Si Speaker? Oo, parang gano'n ang lumalabas. Yun nga yung ayaw ko mangyari, partner. Oo. Kaya kung gusto ko, para naman ako na may karapatan. Ang wish ko lang, ayaw ko naman sabihin gusto, kasi baka sabihin ginagaya ko yung isa may makapangyarihan dyan. Ang gusto ko. Oo. Hindi, ang wish ko, sa akin, okay lang naman na magkaroon ng hearing kasi we should know. Oo. We should also know, di ba? Pero tingin ko dapat hindi gamitin sa politika. At the same time, pag naglagay ka ng witness dyan, siguraduhin nyo na totoo yung sinasabi kasi baka magamit kayo. Oo. Kaya At nga masira kayo. Kasi siyempre, yung hindi mo maiiwasan na ang taong bayan din magtatanong ba't ngayon lang? Kasi ngayon lang talaga may power partner. Oo. Okay, sige. Isipin natin yung panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Hindi kakayanin Hindi panahon ni Pangulong Duterte. Yung pagbaba ni Pangulong Duterte. Kasi yung pag-iimbestiga naman sa Parang EJK, wrong timing. Hindi naman bago yan Kahit even during the time of Pangulong Duterte, may sinagawang investigasyon na. Ano na ba? Meron na sa EJK partner. Pero pang ano lang, pang maliitan lang. Oo, kaya nga Mga pang pulis-pulis lang, partner. Hindi yung umaakit hanggang taas. Oo. Di ba? Di ba kay Chris, ano pangalan yung batang napatay? Oo. Chris, I forgot. Kian. Kian. Oo. Si Ba't Kian. hindi tinuloy yun? Oo. Hindi pa nila matumbok si Pangulong Duterte. Walang magte-testify. Oo. Lalo na ganito, sinasabi nila na ready. Diba kung paano nilang hanapin si Asierto, partner? Oo. Nag-ano pa doon si Pangulong Duterte, nag-bounty pa ng 10 million. Makita na si Asierto. Kasi right now, hindi mo po pwedeng din partner yung kabila Yan talagang itutumbog nila. Oo, ganun talaga. Papunta talaga, especially ngayon, papalapit ang eleksyon. At nakikita mo naman kung ano ang nangyayari sa politika ngayon. Yung bangayan, partner. Oo. Kaya nga maganda, partner. Oo. Okay, i-compare lang natin, ha? Oo. Pag kinumpare mo kasi yung testimony nitong si Guban, Oo. okay? Kahit pa paano, meron siya ebidensya Mhm. Sa akin, may papel siya, Oo. yung Lourdes Mangawang, ginastify nila. As early as 2017, 2016, Mm-mm. mga ganon, 2018, no? 2018. Na totoong pinarating nila kay La Peña, partner. Meron silang paper May paper trail sila. Na isinumbong na nila to. Diba? Isinumbong na nila to kay La Peña. Oo. May papel. Kaya minsan, makikita mo na baka totoo to kasi may papel. Oo. Diba? At sinasabi din naman nila Asierto, nakasama si Guban, na nakadiscover noon. Oo. Pero nabaliktad, di ba? Ang lumalabas siya ngayon yung importer. So, sa akin, kung may paper trail na gano'n, mas medyo paniniwalaan mo pa. Mm-mm. So, as compared ngayon dito, so mga kayubi, hindi ko, hello Francesca, Oo. hindi ko kasi nakita kung meron silang papel, maliban sa kwento. Although sabi nga natin, itong ganitong klase mga activities, hindi ka naman talaga magkakaroon ng papel. Oo. Diba? Patago to Mga patagong gawain to Pero, siguro, dapat mapakita sa atin na credible sila. Mhm. Kahit i-cross-examine sila, kahit Oo. pagbalik rin mo yung kwento, Oo. hindi sila mawawala. Nandun yung Dapat nandun. nandun yung consistency. Yes. Oo, ng kanilang pagsagot. Oo.
kung meron mang nakakalimutan, yung minimal lang, hindi yung pinaka major point, yung magkakaiba-iba ka. Oo, kasi baka mamaya sasabihin, tingnan nyo, scripted yung mga... Pag sobrang perfect naman, Oo. halata naman yun, Oo. minemorize. Sabi ni Popsicorn TV, mag-e-election na kasi. Kailan bago bumoto, fresh pa ang issue sa mga tao? Okay. Ay, sorry Mel Gibilan, anong, nagkamali ba ako na salita? Oo. Baka dapat sinabi ko PBBM. Nasabi ko Pangulo Duterte. Sorry po. Pangulo Hindi ko matandaan kung saan na. Our music video, sampahan na kaagad ng kaso sa korte. Mamaya daw, matakasan na naman. Tapos Si ano? magtuturuan. Sino bang dapat sampahan rito? Yung dalawa, yung nahuli ba? Yung tinutukoy ng Oo, Our Music sino ba? Yung Video? dalawa? Baka yun. Oo. Mm-mm. Oo. Sabi ni Ricky Do, Kong Rod, parang kulang daw itsura. Yung itsura ko ba kulang sa tulog? Hindi. Ano lang. Sobrang daming ginawa ngayong araw. Ngayon? Oo, kanina pa kasi Hindi ako ka kasi umaga. nakapag-powder. Tama. Nakalimutan na rin. Tapos ako Oo. naman, ang puti-puti ko dito. Para akong ghost. No. Hindi na ba kaalyado ni na Duterte si Benjamin Abalos kasi nasa senatorial slate siya nasa senatorial slate na daw siya ni Marcos. Dati ba siya Duterte? Oo. Nasa ano siya? Oo. Nasa PBBM na siya. Slate. Hindi, sa akin naman, alam mo, kahit dati ka naging Duterte, gawin mo lang kung ano yung dapat. Kasi hindi porket Duterte ka dati. Oo. Kahit may dumalabas na sa inyong mga ebidensyang ganyan, tatakpan nyo kasi. Duterte kayo dati. Tama lang. Kahit sabihin natin na balimbing ka. Kahit magbalimbing ka na. Pero kung tama yung ginagawa mo at meron ebidensya, hindi ka naman mapupulaan. Diba? Mas mahirap yung fanatic ka. Oo. Tapos, i-cover mo lahat yung mali. Dahil fanatic ka. Yun yung mahirap. Diba? Oo. So, paano? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clicas, nagpapalala. Huwag tulugan inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino